Maayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom. Ini gabi una mao na sab kini ang ato nga panahon sa ato nga lesson review nini semana ha. Basin matingala mo nga ako ra ang usa karon dinhi, wala ko'y kauban tungod kay ang ato nga mga pangulo tuwa sila karon dito sa Cebu, adunay seminar nga gihimo didto mao na nga karon ako ang natahasan sa pag dumala ni ining atong lesson review nining semana. So dili pa kita magasugod sa ato nga pagtuki sa atong leksyon, ato idugo atong ulo sa pagampo. Amahan ni langit nun, nining gabi na. Dako nga among kalipay, kami na usab makatuon sa imong leksyon. Gibati namo Ginoo nga kung wala ikaw, wala kami mahimo. Ablihi ang among nahuna, ang among masabtan, ang imong mga pulong na kini magagiya kanamo nga mahimo kaming matuod nga sumusunod nimo. Ang tanan namong pagabuhaton, ang imong ngalan mapahimaya kanunay tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang title na nasa atong leksyon ni Simanaha, naguluhan, God is passionate and compassionate. Ang Diyos siya madasigon o maluluyon. Nainumdum ko sa usa ka sugilanon sa usa ka dapit nga adunay mga tao, nga mga dagkong tao sa Amerika nga nagtabok sila sa suba. Nagsakay silang kabayo. Unya pila sila ang nagsakay, mga napulo ang nagsakay sa kabayo ni tabok sa suba. Ang ulahi nagtabok na ang primero hangtod ang ikaduha, ikatulo, ikalima, hangtod, ikasiyam. Doon ay tao dito sa Dublin nga gusto siya nga makatabok, apan di siya makatabok tungod kay wala siya masakyan. Apan pag-abot sa ikalulahi nga kabayo, nga rider, naingon sa, "Sir, pwede ba ko makasakay, sir, para makatabok ko?" Unya, gipasakay din siya sa mao nga tao. Pagsakay niya, pangutana dayon siya nga, "Brad, nga naman, ganiha Brad, nga daghan man kayo itong mga kauban ako, nga nagkabayo." Unya siya, nag-una na ako, pero wala magyong kanihangyo sa pagsakay sa kabayo. And sabi ni mo, "Sir, sa pagtanaw na ako sa mga kauban ni mga nag-una, nagsakay kabayo, akong gitanaw ang ilang mga panagway, ang ilang mga mata, daw wala gid siya ikaluoy nako. Apan sir, sa pagtanaw nako nimo, nakita nako ang imong mata. Nga ano na kay kaluoy nako. Mao na sir nga nihangyo ko, nga imo kong pasakyon." Nya katuday nga tao, nagisakyan sa mao nga tao, si Thomas Jefferson. Mao kana mga kaigsunan niining gabi na. Ang atong leksyon nagahisgot mahitungod sa gugma sa Ginoo. Mahitungod sa kaluoy sa Ginoo. Gani sa Domingo nga topiko nagahisgot ri more than a mother's love. Ang gugma sa Dios labaw pa sa gugma sa usa ka inahan. Gani makita sa Isaiah 49:15 nagaingon, "Can a woman forget the baby at her breast and have no compassion on the child of her womb? Though she may forget, I will not forget you." Unsa kuno nagaingon ang teksto nga ang usa ba ka inahan malimot ba sa iyahang anak nga bata nga masuso? Apan ang Dios dili gyud malimot kanato. Atong nahibaluan nga ang usa ka inahan dili gyud malimot siyang anak. Kita nato mga kaigsuonan ang binding sa usa ka anak o ang inahan. Sa panahon nga siya ay panganak, nakita nato nga sumpay yun ang anak sa inahan. Nga, ang pusod, putlon yun, ining anak. Grabe ang binding sa anak o ang inahan. Pero aduna gihapoy mga instance nga ang inahan malimot siyang anak. Apan, matud pa sa ato nga
Bala ang kasulatan, kung aduna may mga panahon nga ang inahan, malimot sa iyang anak, apan ang Dios, dili gyud malimot kanato. We might forget the child, but God will never forget us. Sa Psalms 103 verse 13, nagaingon diri, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Unsa kuno sama sa usa ka amahan nga naluoy sa iyang anak, o ang Dios maluoy usab niadtong iyang makatawhan nga nahadlok kaniya. Sa may pasabot, buti pasabot sa nahadlok. Nahadlok ta sa Ginoo, kinahanglan ato siyang respetuhan. Ato siyang tahuron. Dili kita mo disobey sa iyahang mga kasuguan. Ang inahan, ang amahan, adunay kaluoy sa iyahang mga anak. O ang Dios maluoy usab niadtong nagmahinadlukon diha kaniya. Makita nato dinhi og unsa ang hulagway sa usa ka inahan, sa usa ka amahan nga nagmaluyon, nagmaygugmaon sa iyahang anak. Psalm 68 verse 5, as a father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy habitation. Ang Diyos, siya amahan sa walay mga amahan. O siya ang defender sa mga balo. O nag-iingon din God setteth the solitary in families. He bringing out those which are bound with chains. But the rebellious dwell in a dry land. God put us in families. Why does He do that? No? Ang Diyos, gibutang kita sa pamilya. Kini, nagatudlo ka na to. Nga sa panimalay, dinha gyud makatuon ang bata. Ug unsay mga basic nga matun-an niya sa iyang pagkabata. Sa iyang paglakaw, gina-assist yun siya kanunay sa ginikanan. Sa iyang mahigugmaon nga amahan. Sa iyang mahigugmaon nga inahan. Itudluan siya unsaon pagkaon, unsaon paglakaw, ang tanan, unsaon niya pag-usap sa pagkaon, ang tanan nga iyang pag-function, iya kanang matun-an, pinaagi sa iyahang ginikanan. Makita nato nga ang inahan o ang amahan kanunay gyud nagpaluyo sa mga bata. Nagtudlo sa mga kabataan, nagatiman sa mga kabataan, iyang mga anak, tungod kay sila iyang gigugma. Usa, wan kayo mga kapaglaom, nga atong mga kabataan, ato silang ginatiman, nga makita nato usay nga sila nagdili, magmasinundano nato, usay ang maginikanan, mag-uol sila. Busa, kini nga context, no? All of that learn in the context of a loving father. Kini siya nagatudlo sa mga kabataan sa mahigugmaon nga amahan, mahigugmaon nga inahan, nga kini ang ato nga panimalay, mao kini ang gitugyanan sa Ginoo nga pinaagi sa amahan o ginahan, diha makita ang illustration, ang kinaiyang Diyos nun, ang atong mga kabataan makaila sa Ginoo, pinaagi sa pagpakita sa maayong pagginawi sa ginikanan o ang amahan. Hinoon sa ato nga panimalay, wala tay perfect nga pamilya. Apan ang kinahanglan kita og tabang sa Ginoo. O gani atong
masinati nga sa balaang kasulatan nagasulti nga si Enoch, no? Enoch walked with God at the age of 65 when he begat Methuselah. Sa diha nga si Enoch na edad siya 65 anyos, siya nag-alagad sa Ginoo sa diha nga iyang naanak si Methuselah. Busa dinhi nagpakita nga ang pamilya gyud maoy kining mapadayag nato og unsa ang Dios, og unsa ang kinaiya sa Dios pinaagi sa mga ginikanan. How am I illustrating the love of God? Kita nga mga ginikanan giunsa man nato pag illustrate ang gugma sa Ginoo sa atong panimalay. Gani sa Jeremiah 31:20, nagaingon, "Is Ephraim my dear son? Is he pleasant child?" O nagasulti dinhi sa Ephraim nga akong anak, siya ba usa ka kahimutan nga anak? Nagahisgot nga ang Dios gusto nga ang mga binuhatan sa ato nga mga kabataan, sa iyang mga kanakan, kahimutan sa iya nga atubangan. Bisan pa nga usahay ang inahan, ang iyang anak, doon ay mga panahon nga malimot siya sa iyang anak, pero ang Diyos dili yun malimot ka na to. Ang ikaduha nga punto sa atong leksyon dinhi sa Lunes, nagahisgot diri sa God's rensing love. No, kining gugma sa Dios nga sa lain pa nga pagkahubad, nagahisgot diri God's redeeming love. God's love is redeeming. Ang gugma sa Ginoo magaluwas ka nato, magalukat ka nato. Gani kung tan-aw nato sa libro sa Hosea. Sa Hosea 1 versikulo 2, nagahisgot sa gisulti ka sa Ginoo ngadto kang Hosea. And the Lord said to Hosea, "Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of harlotry." Dili basta-basta ang sogo sa Ginoo ngadto kang Hosea, kay si Hosea ipaasawa siya sa babae nga kining prostitute, no? Unsa na taas og lupad, no? Dili may dungog nga babae. Unsa ka kumoingon ang Ginoo nga uy adto dito sa kuan, adto dito sa Cagayan, dito sa downtown, unya pagminyo dito og prostitute, no? Dili na basta-basta. Apan kini usa ka illustration, no? May tungod sa gugma sa Ginoo. Unya sa Hosea 1 verse 9 nagingon, "Then said God, call his name Lo-ami, in Hebrew, not my child." So makita nato si Hosea nga ang iyang asawa, no? Daghang customer. Nakita niya dito na sa syudad, kita niya daghang mga lalaki, unya giduulan gyapon nga dahi. Bihain na imong lalaki. Uli na sa balay. Adto dito sa balay dahi kay ako gyapon nga dawaton. Grabe mga ison. Mao kana ang gugma sa Ginoo. Mao kana ang everlasting love sa Ginoo. No? Ang gugma sa Ginoo nga walay katapusan. Bisan pa sa daghan nga panahon kita na pakyas apan ang Dios kanunay gyud nagaduol ka nato. Nagasulti ka nato nga balik na sa pag-alagad. Balik na sa pagtuo. Atong basahon diri mga isuon sa Deuteronomy 32:9 nagingon diri, "See now that I, even I, am He,
and there is no God with me. I will kill, I will make alive, I wound, and I heal. No? Ingon diri, I kill, I will heal, I will kill, I wound, and I heal. Kung saan man nato pag kahil sa atong kasipanan, kung atong i-reject ang Ginoo, kinahanglan nga ato gyud dawaton ang Ginoo. Matthew 13 verse 15 nagingon, for these people's heart is wax gross, and ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. Kini nga mga tao, adunay kasing-kasing, adunay mga igdulungog, adunay dalunggan, padi makadungog, adunay mga mata, parang ilang gipang iyong ang ilang mga mata. Sa Isaiah 61 verse 1, and the Spirit of the Lord, nagingon kang Isaiah, God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, opening of the prison, those who are bound. So ang Ginoo ingon kang Isaiah, nga ako ikaw gidihog, nga ikaw magsangyaw sa mga balita. Unya ang mga priso, nato nga gapos, imuhubaran sa mga gapos. Ay gusto sa Ginoo, nga kini mga tawhana, maabot sila sa mensahe sa iya nga dako nga gugma. No? Nagisgot sa Isaiah 11 verse 8 nagingon, how can I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? Ang Diyos niya sulti nga, unsaon ako pag-give up kanimo, Ephraim? Unsaon ako pagluwas nimo, o Israel? Ang Ginoo dili gyud mo give up na to. Ang atong mga anak, maghihimo sila og maayo, moingon na nga, that's my son. No? Ang atong mga anak, ang babae, maghihimo og maayo, that's my daughter. Pero sa panahon nga sila, musupak, moingon na yun. Kisa man tong, na may bata diri nga, naghimog dili maayo. Moingon na ng inahan siya ba na, oy, ato na imong anak. No? Wala na imong angkon. Basta kay masalaypon na gani, usay, di na ito angkunon ang atong anak. Kay nagmasalaypon man sila. Pero sa diha nga, nagbuhat sa rin maayo, proud ka ita sa atong mga kabataan. Apan ang Ginoo dili ingon niya na. God identify in success and failure. Ang Diyos taliwala sa mga kapakyasan, no? Sa iya mga kaanakan, apan siya nagaluwas sa iya nga mga katawhan. O gani, nagaingon sa Isaiah 63:16, doubtless thou art our father. Though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not, thou you, O Lord, our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. Siya ay ang Diyos, siya ang ato nga manluluwas. Taliwala sa ato mga kapakyasan, kung kita magadangup sa Ginoo, iya kitang pagadawaton. O nagingon sa Jeremias 31 versikulo 3, I love you with an everlasting love. Ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Gani nagingon sa Hebrehanon 13 versikulo 5, I will never leave you nor forsake you. Ang Diyos nagasulti nga dili gyud siya magabiya kanato. Dili gyud siya magpasagad kanato. Ang Ginoo gyud kanunay nagaatiman kanato. Unsa kadako ang gugma sa Ginoo mga iso. Dili na to matugkad ang kalalum sa iyang gugma. Lalumpas dagat.
Mao ka na ang gugma sa Ginoo. Di na to ma-explain unsa kalalum ang gugma sa Ginoo. Nagsaad siya nga di ta niya pasagdan. Dili ta niya biyaan. Because He is a compassionate God. Siya maluluyon. Gani diri sa Martes, nagahisgot, the compassion of Jesus. Nagaingon diri, 2 Corinto 1, versikulo 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comforts. Siya ang Amahan, siya ang Diyos nga maluluyon. Gani diri sa Episo 2, versikulo 4, nagasulti, God is rich in mercy, redeeming humans because of His great love. Ang Diyos, dako kayong bahandi sa kaluoy. O siya nagaluwas ka nato. Nagalukat ka nato. Tungod sa iyan dakong gugma. Nainundong tamang kaisunan sa sugilanon ni Moses. Sa diha, nakita sa Ginoo nga ang mga Israelhano nagmasupilon. Unya, yun ang Ginoo Moses, kining mga tao, mga masupilon kayo, ako na lang siguro ning naglago ni mga tawhana ni. Nya Moses, ikaw na lang akong himon, usa ka dakong nasod. Ron sa mayon ni Moses. Ginoo, pasaylua sila sa ilang mga sala. Di ba Ginoo, ikaw man ang Diyos nga manuluyon? Ikaw ang Diyos nga mapasiluon? Ikaw ang long-suffering. Ikaw ang Diyos sa gugma. Iyang gipahinumduman, mga kaigsuunan ng Ginoo. Pero gusalayan na magiging sa Ginoo si Moses. Gani si Moses, iyag yung gipakita ang iyang gugma. Ngayon niya, Ginoo, kung di man lang ko nimo pasiloon, kung di man lang nimo ni pasiloon ni mga tawhana sa iyang mga silang masala, may palaon na lang nimo ang akong ngalan sa basahon. Si Moses, aduna po si gugma, sama sa gugma ni Ginoong Hesus. Gani, makita nato nga ang Diyos, unsa, dako siya kaluoy sa iyang mga katawhan. Matthew 9, versikulo 36, But when He saw the multitude, sa diha nakita niya ang bagang panon sa mga katawhan, He was moved with compassion. For they are like sheep, they're scattered like a sheep of no shepherd. So diha nakita niya mga katawhan, nakita niya nga, pastilan kaluoy sa mga tao. Sama sila sa karniro nga nagkatimbulaag, nga wala sila'y magbalantay. Nung nakita sa Ginoo ang ilaha nga unsa, spiritual condition, naluoy siya. Matawhan na wa ni saktong giya ni matawhanan ni. Naluoy ang Ginoo. Muna nga, as a shepherd, kita nga mga balantay sa karniro, ato yung bantayan ang ato mga karniro. Kay naluoy yun ang Ginoo. Kung wala na'y maayo nga pagdumala, pagbantay sa mga karniro. Kita nato mga kaigsunan, unsa ka maluluyon ang Ginoo. Sa 2 Pedro 3, versikulo 9, nagahisgot, God is not willing that all will perish. Dili gusto ang Ginoo nga ang tao malaglag. Apan gusto ang Ginoo nga sila maghinulsol. Doon na iban mga tao musulting, wa pa manibalik ang Ginoo, dugay naman kayo. Sa una pa man to nga at dador hangtod karon wa man gyapon. Pero kumusta ka kumabalik ang Ginoo karon? Brad, andam na ka. Pero grabe gyud ang kaluoy sa Ginoo. Kaya nakita sa Ginoo nga di pa man ta andam muna nga gusto niya nga maka dangup gyud ta niya o maghinulsol ta, magreporma ta sa atong kinabuhi. Kaya dili gusto ang Ginoo nga dunay usa nato nga malaglag. Diha nato makita og unsa kadako ang gugma sa Ginoo. Diri sa Matthew 14, versikulo 14, nagahisgot,
mahitungod sa kasaysayan ni Ginoong Hesus. Nagasulti din and Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion. No? Diha, nagtanaw ang si Jesus sa bagang panun sa mga tao, siya naluoy. Nga naman, no? Naluoy kanila. And he healed their sick. Kita niya ang mga tao nga daghan nagbalatian. O tungod siyang kaloy, iyang gitambalan ang mga tao. Naayo sila sa ilahang mga balatian. Nga naman, tungod sa gugma sa Ginoo. Tungod sa iyang kaluoy, iyang gitambalan ang mga tao sa ilang mga balatian. O dinhi sa Marcos 1, versikulo 41. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him, and said unto him, I will be thou clean. No? O si Jesus, iyang gihikap, itandog ang kadtong mga adunay sangla o sila naayo. O ang touch sa Ginoo nakahatag og healing sa mga balatian. Balatian sa pisikal o balatian sa espirituhanon. Itambalan sila sa Ginoo. O sa Marcos 6, versikulo 34. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were a sheep, not having a shepherd, and he began to teach them many things. No? So diha ang nakita sa Ginoo ang mga bagang panon sa mga tao, naluoy siya. Ug ang Ginoo nagtanaw nato, naluoy po ang Ginoo. Nga naman, daghan tag kaluyahon. No? Ang atong mga spiritual weakness, nakita sa Ginoo, naluoy ang Ginoo nato. Unsa pa? Atong mga spiritual needs, sa diha nga nagtanaw ang Ginoo nato, naluoy siya nato. Pero dili ta magkagool. Ano naman? Yan ang Ginoo, do not weep. Luke 7:13, do not weep. I am with you. I will never leave you nor forsake you. Grabe kayong Ginoo mga iso. Unsa kadakong gugma sa Ginoo. Ay di ta na mong hilak, di ta magkagool. Kay siya, anhaan na to. Dili ta niya biyaan, di ta niya pasagdan. What a marvelous Savior. Unsa kahibulungan nga gugma sa Ginoo. Taliwala sa atong pagka masalaypon apan ang Ginoo wa kyud nibiya nato. Gani sa Matthew 23 versikulo 37 nagahisgot. Oh Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Oh, Jerusalem, grabe, ang mga tao, nga gigugma sa Ginoo, ang mga pupita, ilang gibato, ilang gipatay. Unya, naningkamot ang Ginoo nga, mahiusa sila. Pero taliwala, sa gusto sa Ginoo nga sila magkaiusa, ilang gi-reject ang Ginoo. Di sila gusto. Napakita ni sa gibati sa Ginoo. Sa kaguul ang pagbati sa Ginoo. Sa kondisyon sa mga katawhan, nga maabot ang panahon nga kinilugar na mahimo ni siyang desolate. Mahimo ni siyang kamingawan. Unya, ang katong templo, alang gilantaw, nindot kayo, ma-conquer. No nga naman, tungod ka ilang gireject ang Ginoo. Muna mga ison atong ibantayan. Diha nga ang Ginoo duol ka nato, magahungong ka nato, maminaw ta niya. Nga naman kay sa panahon nga i-reject na nato ang Ginoo.
makatalagmanon sa atong pag-alagad nga espirituhan. Gani, diri sa Wednesday, nagaisgot, mahitungod sa Ginoo nga siya, dili lang siya mahigugmaon. Dili lang siya maluluyon. Apan, He is a jealous God. No? Ano ba yung jealous, no? Anang siloso ta, di binamayo. Pero nag-ingon ang atong nga teksto, ang balaang kasulatan atong leksyon, nga ang Ginoo siya usa ka siloso nga Ginoo. Unsang pagkapaagi nga siya mahigugmaon niya, siloso po siya. Jealous. God is not only a compassionate God, but also a jealous God. God is a consuming fire niadtong mga nagahimog dautan. Gani sa 1 Corinto 13 versikulo 4 nagaingon, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puff up. No? Ang gugma, unsa man, na taas o pag-antos, siya maayo. Ang gugma, dili sina. No? Ang gugma, dili magpaburot sa iyang kagalingon. Mao ka na ang gugma. Sa unsang paagi, nga ang Diyos nga siya mahigugmaon, unya siya po usa ka jealous God. Nga itong basahan ang Deuteronomy 6 verse 13 to 15. Nag-iisgot. Mao kadiay kini ang kinaiya nga He is jealous God. Ngayon siya, fear the Lord your God, kadluki ang Diyos, og siya alagari, siya lang alagaron. Og ikaw manumpa siyang pangalan. Ayaw pagsunod og uban nga mga Diyos. Kay tungod ang Diyos, siya usa ka siluso nga Diyos. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Do not follow other gods. Your God is among you, a jealous God. Kung tanawon na ito ang teksto, mga kaigsuonan, adunay tulo ka punto nga makita nato sa mong teksto. Nga siya ang Diyos nga atong we have to fear the Lord. We have to reverence. Ato siyang respetuhan. Ato siyang reverence. Ato siyang kadlukan. Musunod ta niya. Unsa pa? Ikaduha, we have to serve God. Ato siyang serbisyuhan. Ato siyang alagaron. O niya, kiningingon doon swear by His name. Atong isaad sa dihang mag-alaga tas Ginoo, kinahanglan kita usaad. Pero usahay, may lang tamusaad sa pila lang kabulan. May lang tamusaad sa pila ka tuig. Pagkahuman ni ana, ato na po na yung kalimutan ang atong mga saad. Mato pa sa alawiton, nga gihimo ang saad, aron pakyason. Pero dili na siya mao. Nga naman, once diay kita mo saad, there is a binding. No? Swear by His name, napasabot, to bind ourselves to God by an oath. When we swear to God, He binds Himself 7 times. Sa dihadi ay nga, kita manumpa sa Ginoo, ato ning gibugko sa atong kagalingon, kapito ka bisis. Diya sa Dios. Unya, doon na kay pagigsaad. O kana nga pagigsaad, wala na chance nga musibog ka. Mabitaw na nga, ang uban ng mga religion, once nga mo ubiya ka sa imo nga pagigsaad, iyak kang i-brand yan, you are a traitor. Usa ka kanabang nagbudhi nila. No? Muna nga, sa diha nga musaad ta sa Ginoo, wala na'y unsa. Kana bang huna-huna nga musibog ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nothing can set Him free by that oath. Nga naman, kaya nagsulti ang Ginoo,
thou shalt have no other gods before me. Wala na ilain pang Diyos, ngayon mga lagaron, siya lamang. O gani sa Deuteronomy 6:14 na gayon, we will not mention other gods. Dili tamo hisgot o uban pa nga mga Diyos. No? Nagingon sa Joshua, you cannot serve the Lord, for He is holy God. He is a jealous God. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you. Kinahanglan sa ato nga pag-alagad, wa na lain pa natong alagaron. Ang Diyos na atong alagaron. Di ta mo mention uban pa nga Ginoo. Kay sa panahon nga atong talikdan ang Ginoo. Makatalagmanon. Kaya dunay mga talagman maabot ka nato. O siya magaot-ot ka nato. Nining gabion na, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Atong hinumduman nga ang Diyos gugma. Usa siya ka Diyos nga maluluyon. Usa siya ka Diyos nga mahigugmaon. I have loved thee with an everlasting love. Ang inahan makalimot ba sa iyahang anak nga masuso? Dili yun malimot ang inahan siya anak. Daunsa pagha ang Ginoo. Labaw pa nga ang Ginoo dili malimot. Taliwala sa atong makapakyasan. Wa gyud malimot ang Ginoo nato. Ug sa gugma sa Ginoo, ato gyud kanang pasalamatan nga adunay Dios nga maluluyon. Adunay Dios nga magigmaon. Di na ta magkabalaka, di kita muhilak because ang Ginoo nagingon, I will never leave you nor forsake you. I have loved thee with an everlasting love. Ang Ginoo magapanalangin ka nato. Uban kanunay ka na to, o ang atong pag-isaad sa pag-alagad kaniya, dili kita mabuhi, dili kita mabiya. Ang atong pag-isaad, mintras anapa ang gasas kinabuhi, mag-alagad ka sa Ginoo. O ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Maayong gabi, o daghan salamat sa inyong pagpaminaw.